fighting for what is right for the future of Baguio and for the future of this country. Willing to sacrifice everything, willing to die for this country. Have you fought the enemy of the state? Wala naman. Diba? Napalalabasin yung bulok ako. Nakakasakit din. Kung ako bulok, lalabanan ko ba yung anlalakas na yan, sila speaker? Lalabanan ko ba yung mga mayayaman na yan? Kung ako'y bulok? Diba? Nakita nyo naman yung track record ko. Diba? When I was in 2006, I fought a very corrupt administration, nakulong ako. I was a very popular colonel because we just finished yung annihilating the Abu Sayyaf. I was about to be promoted to general. The first general in my class. Pero anong ginawa ko? I sacrificed my career to fight for what is right. Diba? Ganon din yung Mama Sapano. I fought for what is right. Ganon din yung Albayalde. I fought for what is right. Diba? Ano pa bang question ninyo sa reputasyon ko at track record ko? Tapos nanakawi ko yung pera na yan. Diyos ko naman kayo. Pinaglalaban ko na nga kayo eh. Kayo nga ang pinaglalaban ko. Yung mga anak ninyo, mga apo nyo. Sinong gumawa yan? Sa history ng Baguio na pinaglaban kayo. Fighting for what is right for the future of Baguio and for the future of this country. Willing to sacrifice everything. Willing to die for this country. Have you fought the enemy of the state? Wala naman. Diba? Napalalabasin yung bulok ako. Nakakasakit din. Na ipinaglaban ko nga kayo, nakikipagpatayan nga ako para sa inyo. Nakakasakit din eh. Tao rin ako, Apo. Ha? Tao din po ako. Hindi po ako manid, hindi po ako robot. I came from the military. Tao din po ako. Nakita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba man natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Not for this hearing, Your Honor. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing? Hindi, sa next hearing. Because nandito po kanina si Congressman Abante, siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung House at pangalanan kung sino yung tinutukoy. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng House kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? We have a commitment that we will invite him, but the commitment is not on the next hearing. Kasi marami po tayong pag-usapan. In fact, gusto natin isa-isahin yung mga SIMS construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung alam ng mga tao na gusto malaman yung katotohanan. So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment against corruption, for him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it on their own. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. Sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriations. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin? Kasi nandiyan po, si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo, sabi nyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Congressman Abante, you're being asked. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. I just have one. Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chanco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right. It's part of my 5 minutes, Mr. Chair. All right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong, sa agarang panahon, may magkakaproblema tayo sa credibility niyan. Would you want to respond to Mr. Chair, Congressman Chanco, please?
there's no problem in making a motion. But as you made a promise to me, Mr. Chair, that one day Mayor Magalong will be invited, why don't we just finish the hearing right now? We still have a lot of contractors that are waiting to be investigated, to be interpolated. So why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Bakit natin ginugulo itong hearing na ito samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na very much willing to be interpolated? Right. Thank you for your response. Congressman Chanco, please. No further questions. Thank you, Congressman Chanco. Next to interpolate is Chairman Joel Chua. You may proceed. Thank you, Mr. Chair. Especially in the fight against corruption. Dahil napakalaki hong bagay ito sa amin. Dati-rati ho, kami ho sa mga kukunti lang ho sa amin ang nakikipaglaban. I remember when we started this in 2019, kukunti lang ang nakikinig at naniniwala. Mantala, nung dumating yung pandemya, pinumpisan hula natin uli noong 2021. And again, kukunti lang ho ang naniniwala. Sabi nga ho nung isang kaibigan ko, Senator, you know, Benji, the fight against corruption, when you look behind me, nobody is out there. Or when you look behind you, nobody is out there fighting with you. And true enough, we were subjected to massive character demolition and assassination. Kami pa ang pinalabas na kami yung corrupt and cases were filed against us. And surprisingly, it was even used against us during this election. Only to find out, nalaman ko pala na February pa lang, na-dismiss na yung kaso, pero July nilabas, na-dismiss na pala yung mga kaso. Ganyan katindi ang impluensya nitong mga corrupt na politiko na to. Na kaya nilang sirain kung kakalabanin mo sila, pero hindi ho dapat tayo pumayag. Sobra na. Wala nang katapusan yung kanilang kasakiman. Kaya naman, ako'y natutuwa because this is an effort, for good governance at sa effort nato laban sa corruption, we're doing this for our young generation. At ako'y natutuwa dahil nakikita ko ngayon, ang mga kabataan ngayon ay gumagalaw. And I hope na dapat wag lang itong kampanya, itong krusada na ito, hindi dapat matapos lang ng 6 na buwan, isang taon. Dapat tuloy-tuloy po ito dapat hanggang tumino ang ating mga political leaders. Ganoon na rin po yung ating mga bureaucrats na nakipag-ugnayan. No, ito po'y itong corruption na nangyayari po na ito. Ito po'y syndicated na, highly organized crime. Kung ang nakikita nyo, akala nyo yung mga contractor lang ang may sala, hindi po yan. May sala ang contractor, may sala yung mga involved dyan sa mga infrastruktura na proyekto. Hindi pa yan. Ang pinaka-sakin dyan, pinaka-mastermind dyan, yung mga politiko. Kaya hindi ho dapat tayo huminto. Dahil ito'y laban ho natin para sa kabataan, laban din ho natin to para sa ating bayan. Kaya dito sa Baguio, pinapayagan ko po ang social activism. Because this is the only way we will be able to change the world. Sabi ko nga it does not take one to have a title, to have a position, to have influence, to have fame, to have money. All you have to do is have that courage to change the world. And you are practically doing it now. And thanks to our young people. So I hope po na itong pakikipaglaban natin hindi lang ito matatapos lang ng ganito-ganito lang. I hope po na mai-translate po to sa isang sitwasyon na mamimili tayo ng leader. Dahil at the end of the day, ang problema ho sa Pilipino, hindi ho tayo marunong mamili ng mga leaders natin.
Pinakitaan lang ho tayo ng pera, nasisira na ho yung diskarte natin. Tandaan ho ninyo, masarap ang pera. Yan ho yung battle cry ho ng mga korap na politiko. Napakasarap ng posisyon, napakasarap ng power, napakasarap ng pera. Huwag ho nating pabayaan na masisira ho yung ating mga moral values. Muntik na ho tayo rito sa Baguio. Huwag ho natin papayagan. Pero hindi lang ho Baguio ang ilalaban. Makikipaglaban lang ho tayo for Baguio only. Hindi ho dapat. Para sa buong bansa. Para ho sa buong bansa. So sa inyo pong lahat, sa ating mga kabataan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ating pong mga elders, at sa ating pong mga kababayan sa siyudad ng Baguio at sa mga bisita natin, maraming salamat sa pagdalo nyo rito. Let us keep on fighting. Let us keep the fire burning. God bless you all.